Don't you ever dare. Aniya sa napakahinang boses. Wear that kind of suit again, especially in public places. Dapat ako lang ang makakakita ng katuwang iyan. Napasinghap ako dahil sa sinabi niyang iyon. Lalong bumilis ang kabog sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Okay. The only word that came out from my mouth. Kinuha niya mga kamay ko at sinukbit sa mga balikat niya. Because you are only mine and no man should ever see that body except me. Kaya huwag na huwag mo nang ulitin iyon. Renz. Yes, babe? Malambing na tanong niya habang dahan-dahan na inilalapag sa sahig ang aking katawan. Alanganin akong tumingala sa kanya habang mahigpit na nakakapit sa mga braso niya. There's something na gusto ko ring itanong at malaman ang sagot mula sa kanya. But I was a bit hesitating dahil baka hindi ko magustuhan ang maririnig sa mga labi niya. Ayokong umasa at sa huli ay mapahiya. Yes? Ulit niya habang inaayos ang nagkalat kong buhok sa tapat ng aking mga mata. I engulp at matapos bumuntong hininga ilakas loob na tumitig ulit sa akin niyang mga mata. Gusto ko rin ang kasiguradahan, Renz. Sabi ko bago ulit napalunok. Na? That you are only mine as well. Akin ka nga lang ba rin talaga? May spark ako nakita sa kanyang mga mata. Hindi siya sumagot. Bagkus ay ngumiti muna ng pagkatamis-tamis. I will only answer to that kung masasagot mo muna ang tanong ko. Mas tumiin ng konti ang pagkakakapit ko sa braso niya. Bakit may ganoon pa siyang nalalaman? Siguro dahil hindi siya sigurado. Sa bagay, wala naman talaga namamagitan sa amin dalawa. We're just doing this for me to conceive his baby and after noon maghiwalay rin kami. I'm pretty sure of that. Never mind. May pagkagaya-gaya lang kasi ako kung minsan eh. Tumungo na ako upang hindi na masalubong ang kanyang mga mata. Parang gusto ko magpalamon na lang sa lupa. How dare me. Of course, may karapatan siyang sabihin na pag-aari niya ako. Bayad ako eh. Do you like me? Have you fallen for me? But when I heard those questions ay bigla ko napaangat ng tingin. Ano raw? Pag may sagot ka na sa mga tanong na iyan, doon mo lang din malalaman ang sagot ko. Aniya. Pagkatapos ng mga pangyayari sa pool, ay nagawa pang humirit ni Renz ng isa pa bago kami nagbihis sa kwarto. Pagkatapos noon ay naghinay-hinay na muna kami at baka hindi ko na naman kayanin at ma-blackout ako ulit. Baka sa susunod, hindi lang 2 days na makatulog ako. Baka abutin na 1 linggo o higit pa. Ay naku, mahal ko pang aking buhay. Nakatulog ako ng mahimbing matapos ng mainit na tagpo sa pagitan namin dalawa. Basta na lang pumikit ang aking mga mata at hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. But one thing was certain about what I was feeling. Napakagaan at napakasaya ng pakiramdam ko. And when I woke up, medyo madilim na. Nanlalabo pa ang mga matang naglibot ako sa buong paligid. Wala na si Renz sa tabi ko. And I don't know why, bigla na lang akong parang nalungkot. Bumangon ako at saka ko lang napagtanto na wala pa rin pala akong suot na damit. I took a quick half bath at nagbihis. Napaigtad pa nang pagbukas ko ng pinto ng CR ay nakita ko si Renz na kapapasok lang ng aming silid. Good evening. Bati niya sa akin nang nakangiti. Napakaslot ako dahil first time yata na binati niya ako ng ganoon. Usually hindi naman kami magkausap. No, hindi pa talaga kami nagkakaroon ng pagkakataon na magkausap at magkasama ng halos 1 buong araw nang walang girian sa isa't isa. Good evening. Balik-bati ko. Sandaling parang nawala ako sa wisyo nang hindi alam kung ano ang sunod na gagawin. Parang naiilang ako bigla sa presensya niya. Butit gising ka na. Halika na sa baba. Nakapagluto na ako ng dinner. Para pa ako naninibago sa kanya. Bakit parang napakaamong tupa niya ngayon at ang gaan-gaan ng pananalita sa akin? Sure. Ngunit hindi ko nalang inintindi dahil baka good mood lang din siya na katulad ko dahil pareho kami satisfied kanina. Pero bakit biglang sumagi sa isip ko mga tanong niya kanina? Do you like me? Have you fallen for me? Of course no. Not yet. Tara. He held my hand to my surprise.
Saka ko lang napagtanto na napakasarap palang hawakan ng kanyang kamay dahil mainit iyon at malambot. Sobrang lapad din na sakop niya ang buong kamao ko. Napasulyap lang ako sa kanya at minantihan ang nakangiti niyang mga mata. There was really something strange. Nakakapanibago siya. What do you want? At pagdating sa may dining area ay maraming nakahandang pagkain. Dadala-dalawa lang naman kami roon, maliban sa mga kasama naming katulong pero animo ay piyestahan sa dami ng nakahain putahe. May mga desserts pa. Buko salad and graham. May bias. Ano meron? Hindi na ako nakatiis at nagtanong na sa kanya. Para pa siyang nagulat sa pagtatanong ko. Wala naman. Bakit? Kasi, bakit pag ba maraming pagkain may iba ng kahulugan? Napailing ako. Wala naman. Pick whatever you want. It's okay. Hindi na nga lang ako nagsalita at nagsandok na ng pagkain. Iba't ibang klase ng ulam ang inilagay ko sa plato ko. At syempre maraming kanin. Nalipasan ako ng tanghalian kanina kaya sobra na ang gutom ko ngayon. Tahimik kaming kumain. Minabuti ko na huwag na lang siyang intindihin kahit panay ang sulyap niya sa akin. Kung minsan pa ay dinadagdagan niya ang ulam ko kapag nakikita niyang paubos na. Then he would smile. His sweetest smile. Super satisfied lang siguro yata. Pilit ko na lang na itinatanim sa isip. Nang matapos ako sa ulam at kanin ay yung desserts naman ang akin nilantakan. Ano rin habang may nakatapat sa kanyang bibig na kutsarang may lamang piraso ng cake. Umiling ako. Ayoko niyan. Itong gusto ko. Tanggi ko sabay subo ng graham. Ngunit natigilan ako na makita kung gaano nalukot ang mukha ni Renz dahil sa pagtanggi ko sa kanya. Bigla tuloy ako na konsensya kaya hinawakan ko ang kamay niyang may hawak pa rin ng kutsara at iginiya patungo sa aking bibig. Oh, ayan na. Huwag ka na magtampo. Hindi ako napigilang matawa sa reaksyon niya. Give me one too. Utos niya. Ha? Ilang segundo pa ang lumipas bago ko na-gets. Sinubuan ko din siya ng graham ngunit nang nasa tapat na iyon ng kanyang bibig ay kanya ring tinanggihan. This once I like. Then he put the slice of cake into his mouth. Ibinaba ko ng kutsarang hawak ko but just like what I did a while ago ay inabot niya iyon na tuluyang isinubo sabay sabi ng quits. Napapalatak ako. Gantihan palang trip mo ha? We even had some wine later on pero isang beses nila akong pinainom pagkuway binawi na niya ang kupita. Pagkatapos namin mag-dinner ay umakyat na ulit kami sa taas. Tila naghahanap pa rin kasi ng pahinga ang aking katawan. Ngunit hindi ko pa rin maiwasang hindi mailang sa presensya niya. Bago talaga ito. O baka sadya lang dahil hindi siya pumasok sa opisina ngayon at nagkataon lang din na magkasama kami ngayon. Hindi ko alam ang gagawin ko kaya nagdiretso na lang ako ng CR para mag-toothbrush at naupo habang nakasandal sa headboard ng kama. Habang siya ay nasilip ko na nasa veranda sa silid namin, nakatayo at tila nagmumuni-muni sa paligid. But when I saw smoke filtering the air around him, ay nalaman ko rin kung anong pinagkakaabalahan niya. So, he's smoking? Bagay na medyo nagpa-turn off sa akin. Dinampot ko na lang cellphone para maglibang. When he came in ay nakahiga na ako. Pa-side view. I was checking on my friends kung ano na ang latest. Ang dami pala nilang chat sa GC namin 5 about sa akin, asking and telling a lot of things about my husband. So sobrang abala ko kahapon hanggang ngayong araw ay ngayon ko lang nabasa ang mga chat nila. So, they finally saw Renz? At naniniwala na sila? Sobrang possessive na asawa mo. Sinabihan ba naman kami na huwag ka na ulit aayaing lumabas kasama namin dahil ikukulong ka na raw niya next time kapag tumakas ka? Chat ni Jordy. Grabe, totoo nga. Ang gwapo at haughty ng asawa mo. Kaya lang parang red flag ang ugali. Pag alis mo, bigla na lang siya dumating sa restaurant. He paid for the meal, tapos pinagalitan kami. Galing naman kay Wimper. Tell us you're okay with him, bro. Baka hindi namin alam, inaabuso ka na pala physically na lalaking yan. Always remember, we're here to help and protect you. May angry emoji pa si Daisy. Sayang, wapo sana kaso ganyan na ugali. It put a sad reaction to Shara's short comment. Ilang segundo din ako napaisip ng ira-reply ko. So, ganoon palang ginawa ng Renz na yun? Talagang tinakot niya mga friends ko ha? Red flag talaga. Ang hirap kabisaduhin ng ugali.
Nagsimula na ako mag-reply sa mga ito. Hey mga Bruce, I'm sorry for what happened yesterday. It was actually my fault. Sorry din about sa mga nasabi ng asawa ko sa inyo. I swear, he didn't mean it. Masungit lang talaga yun but deep inside. Concern lang talaga yun sa akin. No, he's not abusing me physically. Mabait naman siya sa akin pag magkasama kami. But I don't know why, nagawa kong ipagtanggol si Ren sa mga kaibigan ko. Kung pwede nga lang mabura ko ang bad image nito na tumatak sa isip ng mga ito, ay gagawin ko. Si Jordy ang unang nakabasa ng message ko at agad na nag-reply ito. Hindi nga. Oh, we really hope so. Kapag may ginawa siyang masama sa iyo, please don't hesitate to tell us. Magre-reply pa sana ako ng maudlot nang maramdamang pumulupot ang braso ni Ren sa katawan ko. Agad kong itinago ang cellphone sa ilalim ng unan ko at pinakaramdaman siya sa sunod na gagawin. Nakikiliti din ako lalo't ramdam ko ang pagkakadikit na mukha niya sa balikat ko. Ramdam at amoy ko rin ang init ng kanyang paghinga. I could sniff a small scent of the cigarette ngunit imbes na ma-turn off muli, parang nasasaksihan ako sa amoy na iyon. I don't know why too. I got a lot of butterflies in my chest. Let me sleep. Ngunit bago pa sa ibang ideya humanto ang pinag-iisip ko, ay pinigil ko na. Mahirap umasa. Yun lang ang narinig kong sagot mula sa kanya. Get off. Napapalunok na taboy ko sa kanya. Sinubukan kong kalasin ang braso niyang nakayakap pa rin sa aking tiyan. But instead of letting go ay lalo lang niyang hinigpitan ang kapit doon. Ano ba? It's either I let go o haharap ka sa akin. Yun ang naging sagot niya. Ano bang problema mo? Kunway naguguluhan kong tanong. These are simple gestures. Pumapayag ka ngang magpagalaw sa akin tapos siyakap lang ayaw mo. Ano yun? Hinapit niya ang likod ko para magkadikit ang mga katawan namin. Right, these are simple gestures kumpara sa ginawa namin kapag may nangyayari sa amin. But hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko. Sobrang naiilang ako. But still, sinunod ko na lang ang kagustuhan niya. Alam kong hindi niya ako titigilan. Pumihit na lang din ako paharap sa kanya. Ganyan nga. Susunod ka rin naman pala eh. Anya na may nakakalokong ngiti pa sa kanyang mukha. Umingos ako. Gusto ko na matulog. Inaantok pa ako. Kunwari pagtataray ko. Bakit? Wala naman ako sinabi na hindi kita patutulugin. Ano ba talagang problema mo? Bakit? Niyayakap lang kita. Anong masama? Asawa kita. Napalunok ako. The look in his eyes. Bakit pakaramdam ko'y tinititigan ako na lalaking may espesyal na pagtatangi para sa akin? Yakap lang ha? Nautal pa rin sa ad ko. Bakit? Ayaw mo nang higit sa yakap? Napalunok akong muli. Ayoko. Nakakaumay na. Is he referring to sex again? I just felt so awkward tapos naalala ko na naman ang mga tanong niya. Bakit kailangan ba talagang sabihin ko munang gusto ko siya? O nahuhulog na ako sa kanya bago ko mag-guarantee na ako lang talaga ang babae sa buhay niya? Though, he's weird. Okay, sabi niya sabay buga ng hangin. Good night. Ani ko. Kahit sa totoo lang ay nawala ng antok ko. Okay, umanda ka para bukas. Yun lang at bigla na siyang tumalikod sa akin. Nagising ako nang may maramdaman ko na may humahalik sa akin. Renz, tila kinakapos pa ako ng hininga. Inilan niya ang mga kamay ko at tinulungan ako makabangon. Antok na antok pa ako at wala pa talaga sa wisyo. Ang aga naman ito. Nakaupo siya sa tabi ko kaya nagawa kong sumandal sa namumutok na braso niya. It's 3 a.m. Dapat mga 4 makaalis na tayo. Take a bath now please. I'll bring your coffee. Binuhat niya pa ako patungong CR kahit ako'y papikit-pikit pa. Hinandaan niya ako ng tawo at siya pa ang namili na isusuot kong damit. Pinilit ko na nga lang na sundin ang iniutos niya kahit masakit pa rin sa ulo ang ginawa niya. At anong balak na lalaki iyon at napakaaga akong ginising? Tanong ko pa sa sarili habang nagsisimula ng mag-shower. Paglabas ko ng banyo ay nadatnan ko si Renz na tila nakaabang sa akin na nakaupo sa gilid ng kama. Nalimutan kong tuyuin ang buhok ko kaya naupo agad ako sa harap ng closet at isinaksak ang blower. Mag-coffee ka muna, he said interrupting what I was doing. Inilapag niya ang coffee sa harap ko sa ibabaw ng closet. Tinignan ko ang reflection niya sa salamin at nakangiti.
pa rin siya sa akin. Ano bang meron? Nagtataka na namang tanong ko. Umiling siya. Wala. Maganda lang ang tulog at gising ko. Inirapan ko siya habang sumisimsim ako ng kape. Inilapag ko iyon nang nasa kalahati na. At saan mo ko dadalhin ngayon? Sobrang aga. Secret. Tatanggalin ko pa lang, bali ang towel na ipinulupot ko sa buhok nang unahin niya ang kamay ko. As usual, mahilig talagang basta-basta magtapon ng mga gamit ang lalaking ito. Iniwan niya lang ang basang towel sa sahig, then he grabbed the comb at sinuklayan muna ang aking buhok. Ako na? I said while trying to stop him sa kanyang ginagawa, pero tila wala siyang narinig. Ako na? Nagbo-volunteer na yung tao eh. Habang sinusuklayan ang buhok ko ay dinampot niya ang blower at inion iyon. He blow-dried my hair. Hinayaan ko na nga lang kaysa mag-away pa kami kung kukontrahin ko pa. Nang matuyo ng aking buhok ay sinuklayan niya ulit iyon. I just pretended that it was all nothing to me kahit hindi na maipaliwanag ang pagtataka at nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. Inilabas ko ang makeup kit ko at sinamulan ng pag-aayos sa paglalagay ng primer sa aking mukha. Don't put too much ha? Saad niya habang pinapanood sa salamin ang ginagawa ko. Then tell me first kung saan tayo pupunta. Sagot ko. Secret nga. Light lang naman talaga ako mag-makeup. Parang pang Korean lang ang datingan noon at konting contour lang din ang inilalagay ko. I did not even use a dark and heavy colored lipstick. Lip tint lang ang ginagamit ko. When I'm done, ay saka ako tumayo tumarap sa kanya. Oh, siguro naman aprobado yan. May panguuyam na sabi ko. Cheese, let's go. Wait! Kinuha ko ang shoulder bag ko at inilagay doon ang mga kailangan kong dalhin. Nag-spray na rin ako ng pabango at inubos muna ang kape na natira ko. What are you bringing? Pati doon sa pupuntahan natin magme-makeup ka din? Nakasimangot na po na nito. Siyempre, pang-retouch ko. Hindi na siya nagsalita pa, bagkus ay humawak na sa kamay ko. Lumabas na kami ng kwarto. Alalay niya pa ako habang pababa kami ng hagdan. Naka-heels din kasi ako kaya talagang kinailangan kong lumapit sa kanya at kumapit ng mahigpit. Sumakay kami ng sakyan niya at umalis kami agad. Gusto ko sanang alamin kung saan talaga kami pupunta ngunit habang nasa biyahe kami ay hindi ko na malayang nakaidli pala akong muli. Nagising lang ako ng gising ni Renz sa pamamagitan na naman ng kanyang paghalik. Tara na, bilis! Halos magkapanabay kami bumaba ng sakyan. Medyo madilim pa dahil hindi pa sumisilip ang araw. Hinapit ni Renz ang bewang ko at nagsimula na kami maglakad. Minasok ang pangalan ng lugar na pinupuntahan namin ngayon. Vista del Piero. At base sa address na nakalagay sa ilalim ng karatula nito ay nasa Tanay Rizal kami. Renz, what are we doing here? Good morning, Mr. and Mrs. de la Merced. Let me take you and your wife to your reserved seats, please. It was like a hotel and restaurant. Habang naglalakad ay panay ang lingako sa paligid. Renz reserved a table for us? Bakit? At bakit dito sa lugar na ito na medyo malayo? Malamig ang simoy ng hangin kaya napapayakap ako sa sarili. Iginiya nga kami ng receptionist sa isang cottage-like table. Ngunit bago ako nakaupo sa upuang nakalaan para sa akin, ay namamanghang napalibot muli ang mga mata ko sa buong paligid. Medyo lumiliwanag na dahil unti-unti nang nagpapakita ang araw at hindi ko inaasahan na magandang tanawing makikita ng aking mga mata. The restaurant we are is located on the peak of a high ground. Kaya pala, ganoon na lang ang klase ng lamig dahil nasa mataas na bahagi kami at dahil na rin sa fog na nasa paligid. Your breakfast will be served soon. You can take your seat, ma'am. Paalala ng receptionist. Nang iwan kami nito ay saka nga lang ako naupo. Yari sa naraan table at upuan namin at sa pawid naman ang bubungan. Maraming tanim na nagagandahang halaman. Mabulaklak sa buong paligid. In short, sobrang relaxing ng view na iyon na tila ramdam na ramdam ko ang buhay probinsya. Maya-maya nagtataka kong tumingin kay Renz. Don't tell me, we came here just to have a breakfast lang, ha? Hindi pa rin makapaniwalang saad ko. Renz smiled. His sweetest at ipinatong ang mga siko sa mesa. Why? Don't you like it here? Napaawang ang mga labi ko. Hindi naman iyon ang sagot sa tanong ko. I'm not kidding. Ano nga ipinunta natin dito? Pangungulit ko. Tumingin siya na may lambing ang mga mata sa akin.
Sabi mo, don't tell me. Kaya bakit sasabihin? Biglang tumaas ang isang kilay ko. Pilosopo ka? He silently laughed. Yung ngiti na animoy nakikipagbiruan lang ito sa barkada. Oo nga, we're here for breakfast. Dumating na ang order namin kaya sandaling natikom ang aking bibig. Hindi pa rin ako makapaniwala. So ginising niya ako ng sobrang aga at dinala niya ako rito para lang dito kami mag-breakfast. Wow, para saan? Bakit? Reward ba to? Special ba ako? Sabro. What for? Kabado ko pa rin tanong. I wanna hear his serious answer. Breakfast lang pala. Pwede naman sa mansyon na lang. Nakahawak na siya sa kutsara at tinidor. Ayaw mo ba? Pangit ba rito? Hindi. Sobrang ganda nga eh. My eyes suddenly twitched nang mapatingin ako sa bukang luwayway. Mula sa pagitan ng dalawang bundok ay para itong batang sumisilip at unti-unting nagbibigay liwanag sa kapaligiran. Nakakita na naman ako ng maraming beses ng papasikat na araw but this place, kung saan kami, kakaiba. Napakaganda ng view dito, lalo kung titingnan ang mga bundok na nakapaligid sa karagatan. No wonder, kaya pala kahit sobrang aga ng dating namin doon kanina ay marami na akong taong nakita. Yun naman pala eh. Renz na may ngiti pa rin sa labi at mga mata ng masulyapan ko. But my question is, why? Bakit mo ko dinala dito? Untag ko pa. Ngunit imbes na sagutin ay bumaba na ang kanyang tingin at nagsimula ng kumain. From now on, you won't question everything that I do for you as my wife. Kung saan kita dalhin at kung ano ang gawin ko sa iyo, wala kang karapatang questionin. I hired you and paid you as the mother of my child, kaya wala kang karapatang magtanong. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa mga kubiertos. Why was there a part of me na bigla na lang napareact ng hindi maganda? Nagtatanong lang naman ako ng ayos pero bakit yun na naging pagsagot niya? Parang nasaktan ako sa sinabi niya. Just the mother of his child. Okay, so yun nga lang talaga ang papel ko sa buhay niya. I smelled like I was a servant na sinabihan niya ng mga do's and don'ts. Okay, noted. I said na parang okay lang talaga ang narinig. Matapos noon ay naging tahimik na kami. Tinapos ko agad ang pagkain ko. Kahit inalok niya pa ako kung gusto ko pa ng pagkain ay tumanggi na ako. Hindi ko maintindihan kung bakit biglang bumigat ang loob ko. Hanggang ngayon nasa isip ko pa rin ang mga huli niyang sinabi. Talagang nagpanting ang mga tenga ko. Dinampot ko na lang ang cellphone ko mula sa bag at kinuha na ng picture ang magagandang tanawin. Nag-selfie din ako para may remembrance kahit papaano. Hindi ko pa rin tinatapunan ng tingin si Renz kahit alam kong manaka-naka siyang tumitingin-tingin sa akin. Let's go, he said later on. Tumayo na siya kaya tumayo na lang din ako. Wala pa rin kibo. Sumunod ako sa kanya na maglakad na siya palabas ng kinaroroonan namin. Palingon-lingon ako sa paligid. Maraming couple ang sweet na nag-uusap habang ina-appreciate ang ganda ng view. Naroon namang magbabarkada at magkakamag-anak na masayang nagbobonding at nagkukwentuhan. Bigla ay parang nakaramdam ako ng inggit. Tsak na pagtatawanan ako ni Renz kapag sinabi ko ito sa kanya. Can't we have an agreement na kunwari ay magpipretend din kaming masaya talaga? Nababaliw na ata ako. Come on. Renz, look back at me and grab my hand. Napakaslot na naman ako nang maramdaman na mainit niyang palad. He was leading me somewhere. At sa isang bakanteng balkonahe kami tumigil sa paglalakad. Walang tao doon maliban sa amin dahil medyo malayo na iyon sa karamihan. Dito pala mas maganda ang view, sabi ni Renz pagkuhan habang nag-iinat. Hindi naman ako kumibo dahil baka kapag nagsalita ako ay kung ano na naman ang marinig ko mula sa kanya. Tumanaw na lang din ako sa malayo habang niyayakap-yakap ang sarili. Sobrang lamig talaga doon na para kaming nasa Baguio. Sorry. But suddenly ay nagulat na lang ako nang biglang maramdaman si Renz sa bandang likuran ko. Palingon pa lang sana ako sa kanya ngunit hindi ko pa nagagawa ay naiyakap na niya agad ang sarili sa akin. Napasingap ako habang dinadama ang init ng katawan niya na pumawi kahit papaano sa lamig na nararamdaman ko. Gusto kong pigilan ang nararamdaman kong kakaiba dahil sa kanyang ginawa, ngunit hindi ko talaga maiwasang hindi bilisan ng tibok ng puso, lalo na naipatong niya ang ulo sa balikat ko. Nilalamig ka pa ba? He asked in his low baritone voice. Umiling-iling ako. Hindi na. I closed my eyes.
Bakit ganito ang ipinaparamdam niya sa akin? Bawal ba talaga akong umalma? Bawal kong sabihin na na-awkward ako sa kanya? Right. Gusto kong umalma dahil hindi comfy itong ginagawa niya. This is what I think true lovers do. Hindi naman kami lovers. Renz. I hissed his name habang nag-iisip pa ng mga sasabihin sa kanya. Yes? He answered that dahil halos magkatabi lang ang mga mukha namin ay nalanghap ko rin ang mabango niyang hininga. Ngunit dahil sa hindi maipaliwanag na kaba ay biglang umurong ang dila ko. Wala. Never mind. You want a kiss? Anya na lalong nagpanginig at init sa nararamdaman ko. I even felt his lips giving my cheek light and tiny kisses. Lalo ako nawala sa wisyo. What kiss? Here? Tarantang tanong ko pabalik. Yeah. Nakakahiya. Maraming tao. Fool. Sabihin mo ayaw mo. So what? And bago pa ako nakapagsalita, ay napihit na niya ang mukha ko at nasakop na ang mga labi ko. Napapikit ako at kahit nag-hesitate ay napatugon sa halik na iyon. Ang hirap kung tatanggihan ko kung gustong gusto ko rin naman. Bahala na kung may makakita sa amin. Ang mahalaga ay na-enjoy namin ang isa't isa. Tumagal din ng ilang segundong aming halikan and when he finally let go of my lips, ay saglit pa kaming nagkatitigan. Napahawa ako sa kwelyo ng kanyang suot dahil bakit parang nabitin ako sa halik na iyon. Gusto kong idantay muli ang mga labi ko sa kanya. Why don't we make a pact about ourselves, Miss Delamerced? He asked out of a sudden. Napalunok ako when I heard Mrs. Delamerced. Mukhang hindi naman niya masyadong pinangangalandakan na asawa niya ako. What pact? Halos mamaos naman tanong ko. He took a sigh and looked far away. Aside from having sex, why don't we act like what normal lovers do? Huh? Let's date. Let's go to random places. Let's talk like normal couples do. Para ma-enjoy naman natin ang buhay habang hinihintay kong ilabas mo magiging anak ko. Ano sa tingin mo? Hindi agad ako nakasagot. Ano naman itong nararamdaman ko? Pakiramdam ko'y nahuhulog ako sa isang napakalalim na bangin. Pagka-uwi namin, na Renz galing Rizal ay pinagbawi niya ako ng tulog. Nahiga ako sa malambot na kama habang siya ay umalis. Inihatid niya lang ako dahil nagdiretso siya sa pasok sa opisina. May sasaglitin lang daw siya doon. Ngunit paano ba ako makakatulog kung panay ang isip ko sa mga nangyari kanina? The deal that he asked of me, na ang sagot ko kanina ay pag-iisipan ko pa. Bakit mo pa pag-iisipan kanina? Kung todo isip ka nga na gusto mong ganoon na maging setup ninyong dalawa. But I was kind of afraid. Hindi ba kami parang tanga lang na dalawa noon? Pretend for what? Why don't we just be ourselves? Nainggit lang talaga ako kanina pero lumipas na iyon. Saka, I don't know, I'm a bit confused. Hanggang sa nakatulugan ko nga ang isiping iyon. When Renz came back, ay gabi na. Katatapos ko lang mag-shower noon dahil kagigising ko lang din nang magbukas ang pinto at pumasok siya. He looked so tired at dumiretso ng higa sa kama kahit hindi pa nakakapagpalit. I stared at him for a few seconds. Baka pagod lang talaga siya dahil ang aga-aga niyang nagising kanina. Gigisingin ko bali siya para mag-dinner ngunit biglang nagbago ang isip ko. Mahimbing na ang tulog niya at baka pag inistorbo ko ay biglang magalit sa akin. I ate alone. Pagkatapos ay tumambay ako saglit sa balcony ng silid namin. Naisipan kong kumustahin si nanay sa probinsya kaya tinawagan ko through video call ang mga ito. Ngunit mukhang ako masusurpresa dahil sa biglang tawag kong iyon. Sa account ako, ni Jira tumawag. Ate! Tawag niya sa pangalan ko. Agad niyang inabot ang cellphone kina nanay na noon ay tila abala sa pagluluto. Ngunit imbis na maging focus sa mga taong pakay ko sa tawag na iyon ay sa background nila natuon ang atensyon ko. Nasaan kayo, Nay? Wala kayo sa bahay? Tanong ko sa nanay ko. Nakita ko sa tabi niya si tatay at kumaway at binati ko din ito. Anong wala? Nandito kami sa bahay? Mabilis na sagot nito. Talaga? Bakit para nag-iba? Pinarenovate nyo? Nagtataka pa ring tanong ko. Ipinakalat ni nanay ang camera sa kabuuan ng bahay. Our house totally changed. Dati yari iyon sa kahoy at tagpi-tagpi ang yarong bubong. Ngayon ay sementado na at may hagdanan pa. Bakit? Hindi ba sa'yo sinabi ng asawa mo?
Binilhan niya kami ng bahay dito sa Davao, sa loob ng subdivision. Maganda ba anak? Ipinakita niya rin ang malaking television sa sala pati ng ilang appliances na meron doon. Umakyat pa si nanay sa taas at inisa-isa ang bawat kwarto upang ipakita sa akin. Kung hindi ka ba naman mapapanganga, bawat kwarto ay de-aircon pa. Binigyan pala ng ganitong bahay na rents ang mga magulang ko pero bakit hindi niya sinasabi sa akin? Sorry, nalimutan ko. Kunwari ay natatawang saad ko. But why would rents not tell me about this? Wala naman ganito sa kontrata. Ikaw, kumusta ka dyan? Nagpulot ka na ba kayo ng asawa mo? Biglang nawala ang ekspresyon sa mukha ko dahil sa tahasang tanong ni nanay. Nay naman. Ipinagpaalam ko pa nga niya sa amin. Pasuspense na sabi pa ni nanay na lalong nagpa-trigger sa curiosity ko. At anong ipinaalam niya sa inyo? Napapalunok na tanong ko. May piliyang ngiting sumilay sa mga labi nito. Aanakan ka daw niya ng marami. Munti ko nang mabitawan ang phone ko dahil sa revelasyong iyon. Kahit may pagkapilya ko minsan ang nanay ko, alam ko namang hindi siya sinungalin. At lahat daw ng mga magiging apo namin sa inyo ay pamamanahan niya ng mga pera niya. Lalo na ikaw. Araw-araw ka rin daw niyang paliligayahin. E di ibig sabihin ba noon ay nagpulot-gata na kayo? Ang galing mong pumili anak. Kaya ikaw, magtino ka dyan ha? Sundin mo lang na sundin kung ano ipinagagawa niya sa'yo. Para hindi magbago. Ay, swerte mo talaga. Galingan mo dyan ha? I was speechless for a few seconds. Talaga? Sinabi yun ni Renz? Taliwas naman iyon sa usapan namin. I will only give him one child na lalaki. Pero pag babae ay gagawa ulit kami. Pero imposible namang aabot ng 5 bago kami magkaroon ng anak na lalaki. Binibiro lang kayo noon, Nay. Hindi ko ipinapahalata na apektado ako sa narinig. Sus! Sinabi niya sa amin iyon nang hindi man lang siya ngumingiti. Paanong biro iyon? Lalo akong umalma. So, seryoso talaga ang Renz na yun? Teka lang, Nay. Magpapaalam na muna ako. Tinatawag na ako ni Renz. Palusot ko. Maya-maya, sabay patay ng tawag. Hindi ko na kasi alam kung matatagalan ko pa ang awkwardness ko. Besides, ang purpose ko naman ay alamin kung ayos maalagay nila at halagang okay naman sila. Bumalik na ulit ako sa loob. When I came in ay nakahiga pa rin sa kama si Renz at nakapikit. Ilang sandali ko siyang hinagod ng tingin bago ko pinatay ang ilaw at nahiga sa kanyang tabi. Gulong-gulo pa rin ang isip ko dahil sa mga sinabi ni nanay at sa huling pag-uusap namin ng lalaking ito. Sobrang confusing niya. Nasabi niya ay, wala akong karapatang mag-complain sa lahat ng gagawin at sasabihin niya sa akin. Then maya-maya, magsasabi na magkakaroon daw kami ng kasunduan. Then last but not the least, ay malalaman kong ipinagpaalam pa ako sa mga magulang ko kung pwede niya akong anakan ng marami. Nalimutan ko lang tanungin si nanay kung ano ang naging pagtugon niya pero malamang sa malamang payag na payag iyon dahil botong-boto sila kay Renz. I stretched my arms and took a long deep breath. Marami pa akong mas dapat na problemahin kaysa dito. Magre-review pa ako para sa darating na board exam. Yun dapat ang mas intindihin ko dahil pride ako ng universidad na pinagtapusan ko. My aim is to at least enter the top 10. Muli akong bumuntong hininga at pinilit na matulog ulit. Hindi pa ako lubusang nakakabawi sa lahat ng pagod ko nitong mga nagdaang araw.